Naranasan mo na bang husgahan at maliitin, hindi dahil sa iyong kakulangan, kundi dahil sa simple mong panlabas na anyo? O kaya naman, ikaw ba ang minsang naging mapanghusga? Bumabato ng di magandang tingin sa kapwa nang hindi man lang sumusubok lumalim sa kanilang pagkatao? Ang kwento ni Don Mariano at Doña Rosalina ay paalala na ang katotohanan ay madalas nakatago sa likod ng pinakapayak na maskara. At ang paghusga sa panlabas ay maaaring magdulot ng matinding pagsisi. Pero bago natin simulan ang istorya mga kawanatels, ay pwede po ba akong maglambing sa inyo ng isang like and subscribe para palagi po kayong updated sa mga bago ko pang uploads. Sa isang marangyang subdivision na pinamamahaya ng matatayog na mansyon at nagkikinang sakayan, nakatayo ang pinakamagarang bahay sa lahat. Ang tirahan ng mag-asawang Don Mariano at Doña Rosalina Sandoval. Sila ang haligi ng kayamanan at impluwensya sa kanilang komunidad. Mga taong ang bawat salita ay batas at ang bawat desisyon ay ginagabayan ng kanilang mataas na pamantayan. Ang nag-iisang anak nilang si Patricia, isang dilag na ubod ng ganda at kabaitan, ay siyang sentro ng kanilang mundo. Ngunit ang mundong iyon ay malapit ng gulantangin ng isang simpleng lalaki na may lihim na malalim pa sa karagatan. Isang hapon habang naghahapunan ng pamilya, ibinahagi ni Patricia ang balita na may nanliligaw sa kanya. "Mama, Papa," simula niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa sobrang tuwa. "Mayroon po akong gustong ipakilala sa inyo. Si Leo po." Ngumiti si Doña Rosalina. "Oh, talaga anak? Isang magalang na abogado? O baka naman ay doktor? Sana naman mayaman para hindi ka na mahirapan pa sa buhay mo." Ngunit bumagsak ang mukha ni Don Mariano. "Pero, teka iha, ilang beses na kitang nakitang kasama ang isang binata na mukhang hindi naman nabibilang sa mundo natin. Siya ba yan?" Napansin ni Patricia ang pagbabago sa tono ng kanyang ama. "Papa, wag po kayong ganyan. Mabait po si Leo tsaka hindi naman po importante ang pera sa pag-ibig, di ba?" Tinawanan ni ito ni Doña Rosalina. "Anak, kayamanan ang basehan ng mundo ngayon. Hindi ito pag-ibig sa telenovela. Kailangan natin ng praktikal na pag-iisip." Kalaunan, dumating si Leo sa mansyon. Simple lamang ang suot niya. Isang luma ngunit malinis na polo shirt, maong na pantalon, at isang pares ng lumang rubber shoes. Ang tanging bitbit niya ay isang maliit na bouquet ng mga bonggabilya na pinigtas niya sa gilid ng kalsada. Ang kanyang sasakyan ay isang lumang modelo ng motorsiklo na halatang matagal ng alulod sa kalsada. Nakahanda na ang mag-asawa na salubungin siya. Ang kanilang mga mata ay punong-puno ng paghusga. Nang makita si Leo, nagpalitan sila ng makahulugang tingin. Si Doña Rosalina ay gumuhit ang kilay, habang si Don Mariano naman ay umismid ng palihim. "Magandang hapon po," bati ni Leo. Ang kanyang tinig ay magalang at may bahid ng kaba. Inabot niya ang mga bulaklak kay Patricia. "Para sa'yo, Patricia." Ngumiti ang dalaga. "Salamat, Leo. Napakaganda." Bumaling si Leo sa mga magulang ni Patricia. "Magandang hapon po, Don Mariano, Doña Rosalina. Ako nga po pala si Leo Marquez, ang kaibigan po ni Patricia." "Kaibigan?" Mataray na tanong ni Doña Rosalina. "Sa pagkakaalam ko, nanliligaw ka sa anak ko." "Huwag kang magkunwari." Namula si Leo. Opo. Pasensya na po. Ako po ang nanliligaw kay Patricia." Umupo sila sa sala. Si Don Mariano na nakahalukip-kip
ay nagsimulang mag-interrogate. Kaya pala, kaya ka pala panay ang bisita rito eh. Ano bang hanap buhay mo, binata? Saan ka ba nagtatrabaho? Ano ang mga magulang mo? May lupa ba kayo? May mansyon ba kayo? May pera ba kayo? Nag-alinlangan si Leo bago sumagot. Kasalukuyan po ako nagtatrabaho sa isang kumpanya bilang consultant. At wala na po akong mga magulang, Don Mariano. Sa probinsya po sila nakatira dati. Ano? Konsultant? Saang kumpanya? Usisa ni Doña Rosalina. Ang kanyang boses ay may pagdududa. Ang sweldo ba ng konsultant ay sapat para mabuhay ang anak ko sa kanyang nakasanayang antas? Mama, Papa, please. Pabulong na saway ni Patricia. Ngunit hindi sila pinansin ng mag-asawa. Patuloy silang nagpapakita ng kanilang pagmamataas. Sa totoo lang, binata, sabi ni Mariano, di ka talaga nabibilang sa mundo namin. Tingnan mo kasi ang sarili mo. Tingnan mo ang buhay namin. Tingnan mo ang aming bahay. Hindi mo kayang ibigay ang buhay na nakasanayan ni Patricia. Yon ang katotohanan. Dahil mahirap ka lang. Tahimik lamang si Leo. Ang kanyang noo ay nakakunot. Ngunit walang bakas ng galit sa kanyang mga mata. Naunawaan ko po ang inyong pangamba, Don Mariano, pero handa po akong patunayan ang sarili ko. Totoo po ang pagmamahal ko sa anak niyo. Ano? Totoo? Nasaan ang sincerity doon? Sa bulaklak na pinigtas mo lang sa gilid ng daan? O sa lumang motorsiklo mo? Umismid si Doña Rosalina. Maliligaw ng anak ko pero wala kang disente sa sarili mo. Kung ganyan ka manligaw, mas mabuti pang umuwi ka na. At huwag na kayong magkita rito sa mansyon namin. Sobrang nasaktan si Patricia sa mga komento ng kanyang mga magulang. Mama, Papa, hindi po tama yan. Tumayo si Leo. Naunawaan ko po. Babalik na lang po ako sa ibang araw. Kung gusto niyo po akong kausapin, magandang gabi po ulit sa inyo. Nagpaalam siya kay Patricia nang may malungkot na ngiti at mabilis na lumabas ng bahay. Pinilit ni Patricia na pigilan siya, ngunit hinila siya ng kanyang ina. Hayaan mo na ang lalaking yon, anak. Hindi siya para sa'yo. Hindi kayo bagay. Sabi ni Doña Rosalina. Kailangan mo ng isang lalaki na kaparehas natin ng antas. Paano niyo po nasasabi yan? Hindi niyo pa po siya lubusang kilala. Naiiyak na sagot ni Patricia. Hindi na kailangan. Ang itsura pa lang niya. Alam na namin. Hindi siya seryoso. Malamang gagamitin ka lamang niya. Giit ni Don Mariano. Kinabukasan mas tumindi ang pagdududa ng mag-asawa. Naniniwala silang imposibleng seryoso ang isang lalaking gaya ni Leo. Baka isa siyang gold digger, Rosalina. Sabi ni Don Mariano sa kanyang asawa habang nag-aalmusal. Baka gustong makahutot ng kayamanan natin. Hindi imposibleng mangyari yan sa panahon ngayon. Tama ka, Mariano. Malawak ang mata ng mga lalaki ngayon. Kailangan nating kumilos. Hindi pwedeng hayaan lang natin si Patricia na maloko ng isang impostor. Sagot ni Doña Rosalina. Nagplano sila para kumpirmahin ang kanilang hinala at tuluyang mapatalsik si Leo sa buhay ni Patricia. Kailangan nilang sundan ang binata at alamin ang katotohanan. Gusto nilang makita kung saan ito nakatira, kung anong uri ng pamumuhay ang mayroon ito, at para patunayan sa kanilang anak na nagkakamali ito. Ilang araw ang lumipas nang muling dumating si Leo upang dalawin si Patricia. Nakahanda na ang mag-asawa. Nakaparada na ang kanilang itim na SUV sa tago. Nag-aabang sa pag-alis ni Leo. Pagkatapos ng kanilang maikling pagbisita, napuno pa rin ng hindi magagandang tingin at salita mula sa mga magulang ni Patricia. Handa ka na ba, Rosalina? Tanong ni Don Mariano. Paandarin na ang makina. Oo,
Siguraduhin nating makikita natin ang kanyang kuta. Sagot Doña Rosalina. Nakakuyom ang kamao. Sinundan nila si Leo. Ang lumang motorsiklo ay bumagtas sa mga abalang lansangan ng syudad. Sa simula, umaasa ang mag-asawa na didiretso si Leo sa isang squatter area o sa isang barong-barong. Ngunit ang direksyon ng binata ay nagulat sa kanila. Imbes na sa mahirap na lugar, lumiko si Leo sa isang eksklusibong kanto, patungo sa mga kalye na may malalaking puno at matataas na bakod. Napakasimple ng kanyang motorsiklo sa gitna ng mga nagkikinangang sasakyan. Teka, Mariano, nagtatakang sabi ni Doña Rosalina. Bakit parang papunta siya sa Forbes Park? Nagkamali ba tayo ng sundo? Imposible. Isa lang ang motorsiklo niya sa lahat ng motorsiklo sa Pilipinas na mukhang ganyan. Sagot ni Don Mariano habang mahigpit na nakakapit sa manibela. Baka naman may inihahatid lang siya o di kaya'y nagtatrabaho siya bilang driver dito. Ngunit hindi. Patuloy na bumagtas si Leo sa loob ng Forbes Park, ang pinaka-prestihiyosong subdivision sa bansa. Ang mga mata ng mag-asawa ay unti-unting lumaki sa pagtataka. Ang bawat bahay na nadaraanan ay mas malaki at mas marangya kaysa sa kanila. Ang kanilang SUV ay tila maliit kumpara sa mga naglalakihang mansyon. Mariano, ano bang nangyayari? Bulong ni Doña Rosalina. Ang kanyang puso ay nagsisimulang kabahan. Bakit tayo nasa Forbes Park? Baka nagkamali tayo. Hindi ko alam. Rosalina, dito ang inaasahan ko. Galit na sagot ni Don Mariano, ngunit halata ang kaba sa kanyang boses. Maya-maya lumiko si Leo sa isang pribadong daan na may matataas na bakod at makapal na halaman. Sa dulo ng daanan, bumungad sa kanila ang isang napakalaking gate na yari sa wrought iron na may nakaukit na disenyo. Mas malaki ito kaysa sa gate ng palasyo. Sa tabi ng gate, may maliit na gusali kung saan nakatayo ang dalawang security guard na nakasuot ng uniforme. Huminto si Leo sa harap ng gate. Bumaba ang isa sa mga gwardya at nagbigay pugay kay Leo. Na tila binibigyan ng galang ang isang mahalagang personalidad. Binuksan ang gate at pumasok si Leo sa loob. Ang mag-asawa ay nakaparada sa isang sulok. Ang kanilang mga mata ay dilat na dilat sa pagkabigla. Narinig nila ang mahinang tunog ng gate na nagsara. Ano? Ano yun, Mariano? Halos pabulong na tanong ni Doña Rosalina. Hindi naman siguro siyang may-ari niyan, hindi ba? Baka tagalinis lang siya o gwardya din. Hindi ko alam, Rosalina. Hindi ko alam. Sagot ni Don Mariano. Ang kanyang mukha ay namumutla. Pero bakit siya binigyan ng ganong respeto ng mga gwardya? Bakit hindi man lang siya in-interrogate? Nagdesisyon silang hintayin si Leo. Mahigit 1 oras silang naghintay. Walang dumating na iba pang sasakyan, walang lumabas. Lumipas ang gabi at wala silang ibang nakita kundi ang katahimikan at seguridad ng lugar. Sa wakas, sumuko na sila. Kinabukasan ng umaga, balisa ang mag-asawa. Hindi sila makatulog at hindi rin makakain ng maayos. Ang imahe ng malaking gate at ang paggalang ng mga gwardya kay Leo ay patuloy na bumabagabag sa kanilang isipan. Mariano, hindi talaga ako mapakali, sabi ni Rosalina. Kailangan nating alamin ang katotohanan. Sino ba talaga ang Leo na yon? Aalamin natin, Rosalina. Aalamin natin. Sagot naman ni Don Mariano na mukhang determinado. Nag-umpisa ang kanilang investigasyon. Ginamit nila ang kanilang koneksyon at impluensya upang magtanong tungkol sa may-ari ng napakalaking ari-arian sa Forbes Park. Sa loob ng ilang araw, nakuha rin nila ang sagot.
Ang may-ari ng ari-arian ay isang pamilyang Marquez na nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng real estate sa bansa at may-ari rin ng ilang mining company at manufacturing firms. Isa sila sa mga pinakamayamang pamilya sa buong Asya at ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng iyon ay walang iba kundi si Leonardo Leo Marquez. Nang malaman nila ang katotohanan, nanlumo ang mag-asawa. Ang simpleng lalaking kanilang minamaliit, hinihiya at inuusgahan ay ang taong mayroong limpak-limpak na kayamanan. Malaki pa sa kanilang lahat. Hindi, hindi ito totoo. Bulong ni Doña Rosalina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Si Leo, ang simpleng Leo na yon. Siya? Si Leonardo Marquez? Oo, Rosalina, siya nga. Sagot ni Don Mariano. Ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Nagkamali tayo. Sobrang laki ng pagkakamali natin. Agad silang nagpasya na harapin si Leo. Nang dumating muli si Leo sa kanilang mansyon upang dalawin si Patricia. Iba na ang sumalubong sa kanya. Ngayon, nakangiti ang mag-asawang Sandoval. Masigla at sobrang bait. Oh, Leo, anak. Bati ni Doña Rosalina. Halos yakapin ang binata. Napakaganda ng araw. Halika, umupo ka. Gulat si Patricia sa biglang pagbabago ng kanyang mga magulang. Si Leo naman ay nagtatakang nakatingin sa kanila. Ngunit pinanatili ang kanyang kalmado. Maraming salamat po, Doña Rosalina. Magandang hapon po. Sabi ni Leo. Nako, Leo. Huwag mo na nga akong tawagin Doña Rosalina. Rosalina na lang o kaya naman ay Tita Rosalina. At siya naman si Tito Mariano. Sabi ni Doña Rosalina. Tinutukoy ang kanyang asawa. Oo nga, iho. Pasensya ka na sa amin sa nakaraang mga bisita mo. Medyo matanda na kasi kami. Kaya mahirap nang mag-adjust. Humihingi kami ng tawad. Dagdag ni Don Mariano na hindi masabi ang lahat ng kanyang nadarama. Nakangiti lamang si Leo. Ayos lang po, Tito Mariano. Naintindihan ko po. Leo, ani ni Doña Rosalina. Napilit na pinapakalma ang sarili. May gusto lang kaming itanong sa'yo. Totoo ba na ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng Marquez Group of Companies? Biglang natahimik ang paligid. Ang ngiti sa mukha ni Don Mariano at Doña Rosalina ay unti-unting nawala, napalitan ng kaba. Tinaasan ni Leo ng kilay ang mag-asawa. Opo. At paano niyo po nalaman? Tanong ni Leo. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin sa kanila. Nanliit ang mag-asawa sa kanyang tingin. Hindi na sila makapagsalita. Sinundan niyo po ba ako? Diretsyong tanong ni Leo. Hindi sila makasagot. Yumuko lamang sila. Leo, anak, sabi ni Don Mariano. Ang kanyang boses ay nanginginig. Humihingi lang kami ng pasensya. Nagkamali kami. Sobra kaming mapanghusga. Naisip lang namin na baka makasipsipin mo ang aming kayamanan. Pasensya ka na sa lahat. Sa lahat ng masakit na salita. Bakit hindi mo sinabi sa amin, Leo? Tanong ni Doña Rosalina. Halatang nahihiya. Kung alam lang namin. Ngumiti si Leo. Ngunit may pait sa kanyang ngiti. Kung sinabi ko po ba sa inyo, magiging iba po ba ang pagtrato niyo sa akin? Kung alam niyo po ba ang aking kayamanan, hindi niyo po ba ako huhusgahan sa aking panlabas na anyo? Siyempre, hindi. Sabay na sagot ng mag-asawa. Pero yun nga po, ayaw ko maging mataas ang tingin sa akin. Dahil lang po sa kayamanan. Gusto ko, kung may magkakagusto sa akin, at kung bibigyan ako ng pagkakataon ng magulang ng taong mahal ko,
ay dahil sa kung sino ako bilang isang tao, hindi dahil sa kung anong hawak ko. Paliwanag ni Leo. Gusto ko pong malaman ang tunay na kulay ng taong aking makakasama. Hindi po ako komportable sa mga taong lumalapit sa akin dahil lang po sa mayaman ako. Ako po ay isang simpleng tao at masaya po ako sa ganong uri ng pamumuhay. Ang kayamanan po ay isang responsibilidad, hindi dekorasyon. Nanliit sila sa kanilang nalaman at lalo pang nanliit sa kanilang narinig. Ang kanilang mga salita at gawa ay bumalik sa kanila. Mas masakit kaysa sa anumang pisikal na sakit. Ang lalaking kanilang minamaliit ay hindi lamang mayaman, kundi may mas malalim na pag-iisip at mas dakilang puso kaysa sa kanila. Leo, napakabait mo, sabi ni Patricia na may luha sa kanyang mga mata. Salamat sa pag-iintindi sa kanila. Huminga ng malalim si Leo. Patricia, mahal kita. Dahil mahal kita, handa akong intindihin ang iyong mga magulang. Pero sana matuto tayo sa aral na to. Ang paghusga sa panlabas na anyo ay hindi kailanman nagiging tama. Hindi mo alam kung anong uri ng pakikibaka ang kinakaharap ng isang tao. At lalo na, hindi mo alam ang tunay nilang katayuan o halaga. Mula noon nagkaroon ng malaking pagbabago sa mag-asawang Sandoval. Natuto silang maging mas mapagkumbaba, mas bukas ang isip at higit sa lahat, umiwas sa paghusga sa kapwa, base lamang sa panlabas na hanyo o pananalapi. Ang insidente kay Leo ay isang malaking aral din na nagbukas ng kanilang mga mata sa halaga ng pagkatao higit sa kayamanan. Naging maayos ang pagtanggap nila kay Leo at sa huli, pinakasalan ni Patricia ang lalaking minsan nilang minamaliit. Hindi naging hadlang ang kayamanan ni Leo sa kanilang pag-ibig, kundi naging daan pa upang mas makita ng mag-asawa ang tunay na halaga ng isang tao ay nasa kanyang puso at isip, hindi sa laman ng kanyang bulsa. Sa huli, ang kwento ni Don Mariano at Doña Rosalina ay isang matinding paalala sa ating lahat. Madalas tayong nagkakamali sa paghusga sa isang libro batay lamang sa pabalat nito, sa halip na basahin ang bawat pahina upang makita ang tunay na kwento nito. Naway maging gabay ito upang mas maging mapagtiyaga, mapagkumbaba, at mapagmahal tayo sa ating kapwa. Dahil ang tunay na yaman ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang suot o sa kanyang bahay, kundi sa kanyang pagkatao. Ang bawat isa sa atin ay may sariling kwentong dala. At ang pagmamaliit sa isang tao ay nangangahulugang pagkawala ng pagkakataong matuto sa isang maaaring maging pinakamahalagang aral sa ating buhay. Ikaw, Kahuana Tels, ano po ang natutunan niyo sa istoryang ito? Pakiki-comment naman po sa baba kung ano man po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya. Sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe. At makikiclick na rin po ng notif bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pang istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.